Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman tayo sa isa na namang edisyon ng programang Global na Tayo kung saan ating pong dinadala sa pandaigdigang plataforma ang mga isyung mahalaga para sa mga Pilipino na nasa loob man o labas ng ating inang bayan, ang Pilipinas. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Steph Vicente, pansamantala po na humahalili sa ating kasamang si Ray Sampang na kumbaga ako po ang inyong makakasama sa loob po ng 30 minutong diskusyon po patungkol sa mga mahalagang usapin na meron pong impact, particular po sa ating mga overseas Filipinos. Pero syempre, kasama na rin dyan no, yung ating mga kababayan na nandito sa ating bansa. Bago ang ating diskusyon, syempre hindi natin pwedeng kalimutan no, saan-saan ba tayo napapanood at napapakinggan. Kasalukuyan po tayong nasusubaybayan sa pamagitan ng ating official Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Pakisearch na lamang po ninyo yan sa inyong mga search bar no, sa Facebook. At meron po tayong replays at re-uploads naman sa pamagitan ng ating official YouTube channel. So meron tayong dalawang platforms sa social media, sa Facebook po yan at sa YouTube. Samantala, meron din tayong Evox PBS Receiver app na maaari nyo pong ma-download at mai-install sa pamagitan po ng Google Play Store para po sa mga gumagamit ng Android phone. At sa App Store naman para naman po sa mga gumagamit ng iPhone. Syempre, hindi naman po nakatenga no, yung ating Facebook hindi naman nakatenga yung ating Evox PBS Receiver app dahil syempre gagamitin po iyan, no? Lalong-lalo na yung mga on the go diyan na meron namang data o internet pero hindi sila yung talagang direktang makasubaybay sa ating programa, pwede naman po silang makapakinig gamit po ang Evox PBS Receiver app. So ano po ang gagawin? Syempre pagkapasok nyo po sa mismong mobile application ay hanapin nyo lamang po ang icon no, ng Radyo Pilipinas World Service na nasa aking likuran po. Nakikita nyo po no, sa aking likuran ang pinaka kumbaga icon po no, ng ating programang ng ating himpilan na Radyo Pilipinas World Service. Syempre pagka pindot nyo po ng icon na yan ay inyo pong mapapakinggan na live ang ating programang Global na Tayo. Ayun. At syempre bukod po no, sa Radyo Pilipinas World Service ay nasa ating Evox PBS Receiver app din no, ang ating mga sister stations tulad na lamang po ng ating flagship, ang Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Nandyan din po ang Sports Radio 918, ang katabing-katabi lang po natin na Radyo Magazine at yung ating dalawa pong FM stations, ang Republika ni Juan at ang Capital FM. So ayun ang mga stasyon na inyo pong matatagpuan sa Evox PBS Receiver app. At bukod dyan, no, hindi natin pwedeng kalimutan ito dahil malaki ang papel no, ng ating mga sister station sa probinsya sa ating programang Ang Pilipinas ngayon ay syempre bigyan din natin sila ng shout out dahil nandyan din na po sila no, sa Evox PBS Receiver app. Meron po atang pipindutin lang para makita nyo po yung list ng ating provincial stations at pili na lang po kayo doon no, ng inyo pong kumbaga gusto nyo pong mapakinggan na provincial station ng ating
syempre ng ating mother agency, ang Presidential Broadcast Service. At syempre, no, dahil nabanggit natin no, ang Presidential Broadcast Service ay hindi po natin pwedeng kalimutan din no, dahil lumalawak po talaga yung ating reach. Marami na po tayong platforms na ginagamit upang kayo po ay amin pong maabot, ay meron tayong shortwave radio po. Yan po ay naging posible sa pagtutulungan po ng Presidential Broadcast Service at ng United States Agency for Global Media o USAGM na kilala rin po bilang Voice of America o VOA. Ang programang Global na Tayo ay inyo pong napapakinggan no, within ito pong time period na 1:30 a.m. to 4:30 a.m. Philippine Standard Time po yan. No? Nasa inyo na po yan. I-convert nyo na lamang po sa oras kung nasan po kayo no? Sa inyong host country po. So ito po, no, ulitin ko lamang po, 1:30 a.m. to 4:30 a.m. Philippine Standard Time. So ano po ang mga shortwave frequencies no, na atin pong hahanapin para inyo pong mapakinggan ang kabuuan ng Filipino service ng Radyo Pilipinas World Service? Ito po, 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. So ayan po ang inyong mga hahanapin para syempre ay makapakinig po kayo live, hindi naman na siya live talaga no, pero doon ay at least ma-experience nyo no, yung kumbaga yung shortwave radio. At marami po tayong mga taga-subaybay sa pamagitan po ng ating shortwave radio mula sa iba't ibang panig ng mundo. May nakita nga ako no, katulad kahapon may Brazil no, meron pang Russia, merong Japan, 'di ba? Ang layo na po no ng ating nararating. At syempre meron din pala no ng mga gumagamit ng shortwave dito sa Pilipinas mismo. So hindi lang tayo talaga napapakinggan sa ibang bansa pagdating sa shortwave radio, kundi maging dito no, basta may shortwave radio receiver po kayo. At ano ba ang ating pag-uusapan para sa araw na ito? Syempre tulad po ng atin pong iniulat kahapon no sa edisyon po ng Global na Tayo kahapon no, Miyerkules, ay nabanggit nga natin no na may trahedya po no na nangyari sa ating dalawang kababayan na nasa Beirut, Lebanon, dahil sila po ay nasawi sa isang hostage incident. Kahapon sinubukan natin no na kunin ang panig parehas po no ng Philippine Embassy sa Beirut at ng Department of Migrant Workers, pero hindi tayo napaunlakan na kahapon. Pero fortunately para sa edisyong ito ng Global na Tayo ay may makakasama po tayo from DMW upang atin pong malaman ang kabuang detalye, kumusta na po ba yung progress ng syempre yung pagsampa ng kaso dun sa employer no na nasangkot dito sa hostage incident na ito, at kung ano-ano din po yung tulong na ibinibigay ng ating pamahalaan dun sa pamilya nung dalawa nga po na OFW na nasawi diyan nga po sa hostage incident na yan. Lahat po yan ay inyong mapapakinggan at aalamin nating lahat yan no, sa pagbabalik ng programang Global na Tayo makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements.
sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiteng requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya wag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam niyo ba na ang salitang gender ay mula sa Latin word na ang ibig sabihin ay uri o klase at hindi agad kasarian? Noong sinaunang Egypt, may mga babaeng naging pharaoh tulad ni Hatshepsut. Ang New Zealand naman ang unang bansa na nagbigay ng karapatang bumoto sa mga babae noong 1893. Dito sa Pilipinas, kinikilala noon ng mga babaylan, mga pinunong espiritual na kadalasang babae o gender fluid. At tandaan, ang gender equality ay kabilang sa 17 Sustainable Development Goals ng United Nations. Kaya't ang pagkakapantay-pantay ng kasarian ay tungkulin nating lahat. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Tayo nagbabalik na sa ating programang Global na Tayo. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Pansamantala pong humahalili sa ating kasamang si Ray Sampang. At tulad ng ating nabanggit kanina ay ating pag-uusapan yung latest developments patungkol po sa ating dalawang kababayan na household service workers na nasasawi po sa isang hostage incident sa Beirut, Lebanon. At upang magkaroon tayo, kumbaga hihimay-himayin natin kung kumusta na ba itong mga developments na ito at ano yung mga tulong na binibigay ng ating pamahalaan dun sa pamilya nitong mga OFW na ito ay makakasama po natin mula sa Department of Migrant Workers, walang iba kundi si Undersecretary Bernard Olalia. Yusek Olalia, welcome po sa Global na Tayo. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Yeah, good morning ma'am. Good morning po sa mga nakikinig at nanonood po sa inyong programa. Maraming salamat Yusek sa pagbibigay niyo po ng oras upang amin po kayong makasama dito sa programa. Just for a backgrounder lang po, Yusek, batay po dun sa impormasyon na natanggap po ng DMW. Ano po ba yung tunay na nangyari dito sa dalawang OFW na ito na household service workers na nasawi po dyan sa Beirut, Lebanon? Opo, ayon po sa initial investigation na binahagi po ng ating MWO Beirut, yung dalawa nating domestic worker po sila na nakatira sa isang household na kung saan may Lebanese employer sila. Sila po ay hinostate ng anak ng employer. And when the police authorities ng Lebanon went to the house, we found out na binaril na yung dalawa nating OFW sa loob ng bahay at pinabutan ng patay na nasawi dahil doon sa incident po. Yusek, after po nitong pangyayari na ito ay paano po nakikipag-coordinate ang DMW sa MWO diyan sa Beirut at maging sa Philippine Embassy sa Beirut upang makamit po nitong dalawang OFW na ito ang hustisya? Ang matibay po na instruction ng ating Secretary Hans sa ating Labor Attaché, kay Labor Attaché Adam Musa, na nasa Beirut ngayon, ay gawing masusi ang investigasyon. Yun po, alamin ang katotohanan kung ano talaga ang nangyari at nang sa ganon, masampahan ng kaso yung gumawa ng karumal-dumal na pagpatay sa dalawa nating OFW sa Beirut. Ayon po doon sa initial investigation, ang sinasabi nila, may konting diferensya sa pag-isip yung anak ng employer. Pero tayo po ay hindi naniniwala. So sa ganung mga aligasyon, dahil maaaring yun ay afterthought lamang. Ang tunay na dahilan dyan, baka yan ay isang simpleng murder o talagang sinadyang pinatay. Dahil ayon po doon sa aming initial investigation, nais nang umuwi ng ating OFW dahil 11 taon na po siya
doon sa Lebanon, at mula po nung dumating at nagtrabaho doon, hindi pa po nakakauwi dahil isa siyang undocumented na worker, no? Maaaring yun ang motibo, at dahil sa ganung sitwasyon, medyo komplikado, kaya kinakailangan alamin natin yung buong katotohanan. Pero so far po, Yusek, meron na po ba nga mga pagsasampang kaso po, no, na pagsasampa ng kaso na naganap regarding this incident po? As we speak po, nakakulong pa po yung gumawa noong karumal-dumal na pagpatay na yun, ano? At pihado, pagkatapos po ng investigasyon, sasampahan po ng kaso yon, ano? At itutulak po natin ang kaso, siyempre, yung pinakamabigat, no? Kung murder, dapat murder ang isampa. At nang sa ganon, hindi po makapagpiyansa dahil non-bailable ang murder kahit saan mang lugar, no? At tayo po kumuha na ng abogado. Meron tayong retained counsel na siya pong personal na magtututok at sa kaso na yon, at magbibigay ng update at report sa atin kung ano po ang nangyayari sa bawat segundo at minuto doon sa pag-file natin ng kaso. Ito naman po, Yusek, no, bago yung mga, kumbaga, yung mga in general na questions in regards pa rin po, no, dito sa insidenteng ito, ay kumusta naman po, no, yung pagtulong naman ng Department of Migrant Workers dun sa naiwang pamilya nitong 2 OFW na ito? Immediately when we learned of the death of these 2 OFWs, no less than 2 senior officials from the Department of Migrant Workers coming from Central Office personally visited the family homes ng 2 OFW, no? Ako po yung pumunta sa Dipolog City at mismong nakausap ko yung nanay ng OFW na nakatira po doon, no? Si Undersecretary Felibay naman po ang nagpunta sa Antique para mismong makausap yung asawa ng namatay na OFW na taga-Antique, no? So, we personally informed respective family members, no, yung kanilang immediate family members na ano ang sitwasyon, ano ang nangyari, at yung kagustuhan natin na makakuha ng hustisya para sa kanilang mga kamag-anak, no? We also respectfully informed the local officials, no, yung executives doon, yung kanilang gobernador, yung opisina ng mayor, at yung opisina po ng district congressman at woman na involved doon sa lugar na yon, para malaman din po ng leadership kung ano po ang nangyari at ano ang ginagawa ng ating DMW para doon sa 2 nating kababayan. Ito naman po, no, Yusek, ano po yung mga, kumbaga, yung mga concrete po, no, mga konkretong tulong po, no, ang ibinibigay o ibibigay po dun sa mga naiwang mahal sa buhay nitong ating mga OFW? Unang-una po, because of this traumatic experience, no, hindi ganun kadali na matanggap yung pagkamatay ng isang mahal sa buhay. We brought with us yung welfare officer natin, no? Always being on board also. So pinuntahan ng well-off natin yung pamilya at inaasikaso yung kanilang emotional at mental well-being. Kinakailangang i-prepare natin yung pamilya sa mga ganitong sitwasyon. Yun po ang una. Pangalawa, lahat ng kakailanganin nilang tulong request, no? Lalong-lalo na kung gusto nilang puntahan, pasyalan, bagamat may mga challenges at magulo sa Beirut, gagawa po tayo ng paraan, no? Pangatlo, yung documentation for the repatriation of the remains. Kailangan makuha po natin yon at tayo po'y tumutulong doon sa documentation na yon, ano? Pang-apat po, yung financial assistance, no? We were able to provide financial assistance to the respective NOK, yung nearest of kin po nila, yung wife, yung mother, nang sa ganon, meron silang panggastos at panimula, no? Pang-apat, we engage all stakeholders, no? Ipinakilala po natin sila at bibigyan po natin ng mga karagdagang pangtulong, suporta na kinakailangan mula sa iba't ibang ahensya. Ito naman po, Yusek, no, regarding this incident, no, o yung mga similar incidents na katulad po nito, ay meron po bang sapat na proteksyon at monitoring po sa mga household service workers sa ibang bansa, lalong-lalo na po sa Middle East? Yeah, napakagandang katanungan po yan, ma'am, no? Alam nyo, sa totoo lang, kaya po nangyayari yung mga ganitong insidente, unang-una, ay hindi na monitor
ng mga ahensyang nag-deploy yung kalagayan ng bawat OF nila sa foreign employers, no? So yun ang ating pinapaalala, no? May responsibilidad lahat ng ahensya na nag-deploy na tignan, i-monitor, tawagan, alamin ang kalagayan ng kanilang mga workers abroad, no? Ito pong ating worker, yung isa doon ay balik manggagawa at yung isa ay undocumented. Ang ibig sabihin ng undocumented, hindi po siya dumaan sa tamang proseso at siya ay nakarating doon ng hindi nalalaman ng ating departamento at ng Migrant Workers Office, no? Kaya isa rin itong paalala sa ating mga workers, yung sa mga nagnanais magtrabaho sa abroad, na huwag po kayong pupunta sa isang lugar, lalong-lalo na sa abroad, at may deployment restriction tulad ng Lebanon, na hindi dadaan sa proseso, no? Yung isa nating kababayan doon ay undocumented, hindi natin nalaman, kaya po nangyayari yung ganyan. Yusek, no, dahil nabanggit na rin po, no, na yung isa ay undocumented, no, ay base po sa impormasyon na natatanggap po ng DMW ay kasi sabi niyo nga po, no, may deployment ban. Paano po sila nakakapasok dun sa Lebanon kung hindi naman po talaga sila pwedeng pumunta doon? Ayon po sa initial na investigation natin, dahil nakausap natin yung mother ng isang OFW, no? Nagpaalam daw yung anak niya 11 years ago, no? 11 years ago na noong ang nanay ay nasa ibang bansa pa at nagtatrabaho bilang isang domestic worker, nagpaalam ang anak na magtatrabaho sa abroad. Hindi niya pinayagan, no? At yung anak naman nagpumilit, no? So pumunta siya sa isang bansa na isang tourist, no? Tourist visa yung kanyang tangan, yung kanyang hawak. Tahan niya bilang isang tourist visa ang hawak, lumipat siya sa Lebanon at naghanap ng trabaho dahil may kakilala siya na kababayan niya, no? Mismo doon sa lugar kung saan siya nakatira. Yun ang nagkumbinsi sa kanya na pumunta sa Lebanon, no? Kaya ganun po ang nangyari. At ito ang pangkaraniwang istorya ng ating mga kababayan na nagnanais magtrabaho sa abroad. Hinihikayat ng kaibigan, hinihikayat ng kamag-anak, pumunta sa abroad, sila ang bahala, pero hindi dumadaan sa proseso. Kaya wag po ninyong papatulan yon dahil mapapasupo po kayo at mapapahamak kayo. Tulad po na nangyari sa ating OFW. Sa mga ganitong mga gaps po, no, na nakita ng DMW, ay ano po yung mga hakbang na isinusulong po, no, ng kagawaran para at least po ay matugunan, no, o ma-fill yung gaps na ito. Mukhang naputol tayo sa ating communication with Yusek Olalia. Tawagan lamang muna natin siya ulit para maulit natin yung tanong dahil mahalaga po ito, no, na impormasyon. Ayun, Yusek, medyo naputol tayo. No, ulitin ko lamang po yung katanungan. Bali po, Yusek, given the gaps po, no, na inyo po nga nabanggit, ay paano po ito ina-address ng DMW? Una, matibay po yung ating information dissemination, no? Yung pagpapalaganap ng tamang informasyon para sa totoo, yung regular na tinatawag at safe labor migration natin, no? Meron po tayong framework at yun po dapat yung sundin ng naglahat ng nagnanais na magtrabaho sa abroad, no? Huwag po tayong mag-shortcut at huwag po tayong pumayag na maging biktima ng illegal recruiter at human trafficker. Yun po yung una. Pangalawa, dapat po tayong makikinig doon sa mga sinasabi ng mga ahensya kung ano yung proseso, no? Huwag po nating i-shortcut at huwag po nating pilitin na makarating sa isang bansa na hindi dadaan sa Department of Migrant Workers po. Matanong ko lamang po ay Yusek, may plano po ba ang DMW na repasuhin o higpitan pa ang mga polisiya sa pag-deploy ng domestic workers, lalong-lalo na doon sa mga high-risk areas? Sa ngayon po talagang napakahigpit na po natin, no? Napakahigpit na po in the sense na ang sabi nga ng iba, masyado tayong regulatory, masyado tayong mahigpit. Kaya ang ginagawa po natin, may ease of doing business tayo at ginagawa natin ang paraan na binabalanse natin yung regulation at facilitation of overseas employment, no? Ang importante rito, patuloy ang pagbibigay ng protection, hindi natin pababayaan
yung mga safety measures para patuloy yung kanilang promotion of their interest at nang mabantayan po natin sila lahat, no? At tuloy-tuloy po yung ating trabaho. Ito po ay patunay lamang na umaandar po yung ating proseso at dahil dyan ay titignan natin kung paano natin ma-engage pa yung iba nating mga kasamahan sa industriya, mga stakeholders, para lalo pa nating makasama sila sa pagbibigay ng tamang protection. Ito na lamang po siguro, Yusek, ang inyong final message. Ano po ang mensahe ng DMW sa mga overseas Filipino worker at kanilang pamilya kaugnay ng kaligtasan at suporta ng pamahalaan sa ganitong klaseng mga sitwasyon? Go ahead po, Yusek. Yeah, una-una po, kapag may restriction o deployment ban sa isang bansa, respeto po natin yon, no? Huwag po tayong gagawa ng paraan para ma-circumvent yung restriction na yon. Huwag po tayong lalabas bilang turista at mag-cross-border country at lilipat sa bansang yon na bawal tumanggap dahil sa nangyayaring kaguluhan. No? Yun po ang una. Pangalawa, tayo po ay maging isang dokumentado at regular na worker. No? May proseso po yan, may pagdadaan ng mga mekanismo para po kayo ay maprotektahan at huwag po nating i-shortcut yung proseso na yon. No? At pangatlo po, alamin po ninyo yung ating migrant workers offices na address, contact numbers, mga emails sa abroad para kung kayo ay may problema at kayo ay napasubo na, gagawa tayo ng paraan para kayo ay magabayan namin at mailagay namin sa tamang daan at sa ganon ma-avoid natin yung mga ganitong sitwasyon. Muli, para sa mga kababayan nating nais magtrabaho sa abroad, iwasan po maging biktima ng illegal recruitment at saka ng human traffic. Salamat po. At with that, maraming salamat po, Yusek, sa pagsama niyo po dito sa programang Global na Tayo. Sa ulitin po, and God bless po sa inyo. Maraming salamat din po. Ingat po tayong lahat palagi. At ating pong nakasama ang Undersecretary ng Department of Migrant Workers, walang iba kundi si Yusek Bernard Olalia. At dito na po natin tatapusin ang ating programang Global na Tayo para sa araw na ito. Syempre, bago tayo tuluyang magpaalam, ay magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa studio, sa ating Master Control. Kasama natin si Sir Milo Jonella Habang sa ating Warcast at maging sa live stream, 2-in-1 na siya. Ayan, kasama naman natin si Hero Lucero. At sa ngalan pong muli ng ating kasamang si Ray Sampang, ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.